Good day po sa lahat. A day at Sheikh Zayed Grand Mosque, our unforgettable Abu Dhabi experience. Ito yung first day na experience yung pagpunta dito sa Grand Mosque. So bali dalawang beses kami pumunta dito sa Grand Mosque kasi yung una hindi kami nakakuha ng ticket. Ito pala yung ilalim ng Grand Mosque. Ito yung entrance bago ka makapasok mismo sa loob ng mosque. So ayan, bali yung time na yon hindi kami nakapasok dahil hindi kami nakakuha ng ticket. Nakakuha kami ng ticket pero yung date kasi medyo malayo sa yung date na yan. So doon na lang din sinabi ng mga security na pwede pa lang mag-book online kagad-agad. Iyon dahil sa hindi kami nakapasok, nag picture na lang kami sa labas at namasyal kami sa labas. Bali pag malapit ka na sa mosque, may bakod yan, hindi ka pwede makapasok mismo dyan. Ang entrance dyan nasa ilalim, yung bilog kanina na may parang dome, doon ka papasok dyan, doon sa ilalim merong entrance doon, may gates doon, lahat organized. Yan, medyo sobrang dami lang ng tao. Ayan yung view ng dyan sa labas. Hindi namin in-expect na ang dami palang taong pupunta dito araw-araw. So lalo na pag holiday. So ayan, ito na yung second day na nakapasok namin sa mosque. Bali agad-agad doon lang kami kumuha ng ticket online. So booking online lang. Tapos kung makikita nyo, ayan, napakaganda ang loob. Ang laki, ang lawak, tapos talagang ang linis. So, lahat ng mga yan, poste, sahig, yung mga decoration, may mga mga explanation yan. At saka, very expensive na mga materials ang mga ginagamit nito. So, yan, talagang mapapahanga ka pagka nakita mo personally yung loob na yan. At saka yung mga design nila talagang napakaganda. So ayan, kung makikita nyo, yan yung mismong loob. Yung sa sentro lang mismo, pero parang tawag nating outdoor na area. Tapos ito na yung entrance, yung ng loob ng Grand Mosque. Makikita nyo may magandang chandelier. Yan, lahat na mga design, yung dome, yan, may mga explanation yan, and ipopost ko na lang sa description. Tapos yung mga design sa mga glass, yung dyan sahig, tapos yung chandelier, may iba't ibang chandelier sila na napakaganda, may ilaw. Tapos yan yung entrance. Bali papasok doon mismo sa looban na. Ayan, pero hindi ka makaka-apak doon sa may carpet kasi nilalagyan nila ng harang. Talagang good for lang talaga, viewing lang yung area. Siguro ginagamit nila to pag talagang may pinaka-importanteng magdasal sila dyan. So ayan, kung makita nyo yung design, yung dome at saka carpeted, may talagang sikyo na nakabantay dyan. So hindi basta-basta makapasok. May malaking chandelier dyan, kung makikita nyo. At saka yung carpet nyan, mahaba, ang haba nyan na carpet. Bali, ang size ng carpet is nasa 5,700 square meter. So yan ang largest hand-knot carpet in the world. Nasa world record yan. Bali, nasa 35 tons ang bigat niyan. Yan din yung chandelier na tinatawag lang Islamic geometric and floral motif. So act as representation of divine lights. Yon, ang taas niyan is nasa 15 meters. Ang diameter is na 10 meters at ang bigat niyan is nasa 12 tons.
So yan ang pinakamalaking chandelier na nakita ko rin. So ayan, itong area nito pa-exit na kami nito. So yung mga poste niyan lahat talagang mapapahanga ka sa ganda. At saka yung labas din, yung time na to medyo hindi pa gaanong maraming tao dahil nga medyo alanganin sa oras kami pumunta dyan, nasa alas 12:30 yata, pero nakapasok na kami siguro mga 1:30. So ayan, may mga description lahat ng mga poste yan, may tawag at saka yung specifications niya. Tsaka hindi basta-basta mga materials nito kasi globally imported yung mga materials niyan. So mayroong materials na galing sa Germany, galing sa Italy, galing sa Austria. So lahat baga pinagsama-sama yung pinakamamahal na mga materials na ginamit dito sa yung Grand Mosque, Sayyid Sheikh Grand Mosque dito sa Abu Dhabi. So ayan, kung makikita nyo, itong part na to is palabas na kami. Yung ibang area sa loob hindi ko gaanong na videohan kasi naaliw na sa kakatingin sa napakagandang mga design. So ayan yung labas. Araw-araw ang dami-daming mga taong pumupunta dito. So iba't ibang klase, iba't ibang lahi, mga turistang pumupunta dito. So yung iba makikita nyo is grupo-grupo. May iba mga puti, iba Chinese, Koreans, Japanese. So yan, grupo-grupo, meron silang mga tourist guide. Siguro yan yung mga kumukuha ng package, tour package dito sa UAE. So isa sa talagang pinupuntahan ng mga turista yan dito sa Abu Dhabi, itong Grand Mosque. So ayan, kung makikita nyo dito sa area na to, papasok kami sa isang area, talagang yung prayer room nila. Tapos may mga design yan na mga glass wall design na talagang napakaganda at saka hindi gawa sa ibang bansa rin. So ayan, yan ang pinapasukan namin, makikita nyo. So isang karugtong lang din yan doon sa kabila, isang mahabang area na prayer room, pero hindi ka basta-basta makapasok dyan sa loob, mayroon niyang harang. So yan yung makikita nyo kung sa side view ka dyan sa So ayan, makikita mo yung chandelier, yun yung isang straight na yun. At itong time na to, palabas na kami ng mosque. Tapos na yung namin, gala namin dyan sa loob. At papakita ko sa inyo yung view ng labas. So ayan. So ayan yung Grand Mosque sa labas. At saka yung nakita nyo kanina, yun yung loob. Napakaganda. Tsaka malinis. Talagang ang daming taong pumunta. Sa ngayon, medyo hindi pa gaano taong pumunta dahil medyo mainit pa. Pero kadalasan pupunta dyan hapon. So nagkaka-traffic talaga yan sa loob ng sa labas ng mosque yan dahil sa sobrang daming sasakyan. So yan lang, and ito lang yung video ko ngayong araw to, and maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel ko, and sa walang sawang sumusuporta sa akin. Yun, hindi ko na kayo maisa-isa. Maraming salamat, and God bless sa ating lahat. Bye bye. So munang sa Grand Mosque dito sa Abu Dhabi. So para makasulod ka diha, diri ka moagyo. Sulod ilalom. Anay gyanan sila lum nga dapat
nakay QR code ma-register. So i-discuss lang ako na sa mga videos na ako sa ano, mga i-compile ako itong mga videos na ko na may ito sa sulod. Daghan kay mga kuan yan ay mga daghan kay mga nindot nga capture na ko mga videos, mga clips. So wala lang, and pauli na mig Saudi. Bye bye Abu Dhabi. Right.